Hello po, Coach Herald Tan po. Pag-uusapan natin ang katanungan ng karamihan, lalong-lalo na yung naku-curious tungkol sa stock market. Paano nga ba gumagana ang stock market? Ano nga ba yung proseso nito? Paano ba ang isang tao o ang isang investor na pwede siyang kumita sa stock market? Yung paliwanag natin dito sa video na ito, sisimplehan ko lang, direct to the point, Tagalog, para yung mga nagsisimula pa lang, maintindihan nila. Yung mga wala pang experience, kunwari, nakikinig sila ng video natin habang nagdadrive o habang may ginagawa sa kanilang mga bahay, may intindihan nila yung paano ba talaga gumagana yung stock market. So, hindi ako magdi-discuss dito yung mga katulad ng Black-Scholes, yung mga normal distribution, mga kurtosis, yan. Huwag yan, masakit sa ulo yan. Kung gusto ninyo yung mga ganyan, mag-apply po kayo sa mga investment banking, sa mga hedge fund, mutual fund, mga institutional funds, katulad ng mga GSIS, mga insurance yan. O pwede yan sa inyo kung talagang gusto niyo maging practitioner. Pero itong video na ito, para ito sa mga nagsisimula pa lang at na-curious kung paano ba talaga tumatakbo ang isang stock market. So, simulan natin sa isang basic na example para at least maunawaan ninyo. Kunwari, si Juan de la Cruz, meron siyang pangarap, may malaki siyang pangarap na magkaroon ng grocery chain dito sa buong Pilipinas. Kaso nga lang, syempre, nagsisimula pa lang siya. Ang pera niya, nagtatrabaho siya, nakaipon siya, yung pera niyang naipon is nasa mga 10,000 lang. So, syempre, medyo malayo pa siya dun sa pangarap niyang magkaroon ng isang malaking grocery chain. Kahit nga mini-mart, medyo malabo dahil sa kapital niya. Ngayon, may mga option si Juan de la Cruz. Pwede siya mangutang sa bangko, pwede siya mangutang sa mga kakilala niya, sa mga kaibigan. Pero madalas, syempre, alam naman natin na kapag lumapit tayo sa mga kaibigan, minsan ita-turn down tayo. Or madalas ita-turn down tayo kasi wala pa tayong kasanayan, wala pa tayong experience, hindi pa sila nagtitiwala sa atin, wala pa tayong kredibilidad o reputasyon. Kahit nga sa bangko pagpasok mo sa bangko, sasabihin sa'yo, tatawagan ka na lang kapag approved na yung business loan. So, kahit ilang follow-ups ka na, malalaman mo at the end, rejected ka. Okay? Kasi nga, wala ka pang track record. Yan yung hinahanap madalas sa mga banking. So, anong gagawin mo? Kunwari, may 10,000 ka. So, itong si Juan de la Cruz, dahil talagang porsigido siya dun sa pangarap niya, nagbukas siya ng isang maliit na sari-sari na 10,000 ang halaga. So, nagtrabaho siya, nagsikap siya, and over the years, napalago niya yung tindahan niya, yung maliit ng tindahan niya. Halimbawa, sa loob ng 5 taon, nakaipon siya at napalago niya yung 10,000 niya, naging 100,000. Kunwari lang. Ngayon, gusto niyang balakin na mag-open ng isang mini grocery. Kaso nga lang, nung nalaman niya na medyo kakapusin yung kapital niya, operating capital, sa mga empleyado, sa mga stocks na kailangan niyang, yung mga gamit, yung mga ititinda, yung mga inventory, ganyan. Tingin niya, kukulangin siya. Ngayon, may track record na siya. Meron na siyang kahit papaano kredibilidad dun sa community nila. So, lumapit siya sa mga kaibigan. Kunwari, nalapitan niya si Maria. Maria, may balak akong mag-open ng isang mini grocery. Kaso nga lang, kapos ako sa kapital. Baka kaya mo akong pautangin o kaya magsosyo tayo. Ayan. So, kunwari, itong si Maria, may 100,000 din siya. Sabi niya, sige, Juan de la Cruz, payag po ako kasi nakita ko naman yung track record mo, talagang magaling ka. Sige, partner tayo. So, 100,000 ni Juan de la Cruz at ni Maria, pinagsama, nakabuo sila ng isang mini grocery. Doon sa lugar nila, may mini mart na sila. So, ang usapan, syempre, dahil 50-50 ang kapital, pag may kita, hating kapatid. So, kung kunwari yung mini mart sa isang buwan, kumita ng 100,000 din, so 50% doon, 50,000 mapupunta kay Juan de la Cruz at yung 50,000 kay Maria. So, kung halimbawa, si Juan de la Cruz, dalawang relative or kaibigan yung alok niya at pumayag at nagbigay ng tigwa 100,000. So, ang magiging hatian is 1/3 or 33.33%. Or kung kumikita yung isang tindahan or kumpanya or yung mini-mart niya
ng 100,000. So, si Juan de la Cruz meron 33,333 pesos. Ganon din si Maria, ganon din kunwari si Pedro. Kaya, ganon nag-ooperate yung isang stock market in nature sa mga maliliit na tindahan. So, kunwari lang, napalago nila yung negosyo nila at talagang malapit na maisakatuparan ni Juan de la Cruz yung pangarap niya maging nationwide grocery chain dito sa buong Pilipinas. Ang mangyayari, pwede siya mag-apply sa bangko, mag-grant siya ng loan, kaso nga lang, syempre, medyo may kamahalan ng interest. Or pwede siya mag-apply sa PSE or under sa SEC. Siyempre, yung SEC na yan yung isang government institution na magproprotekta sa mga maliliit na investors. Kasi ayaw naman ng government institution na yan, yung sila PSE at SEC, na merong isang company na mag-a-apply tapos walang track record at baka hindi ma-handle ng maayos yung mga investment ng mga tao at malugi lang. Kaya isa sa mga requirements ng mga government institution na yan, dapat yung company na nag-a-apply ay merong at least, I think, 2 or 3 years. I-research nyo na lang yan. Pero at least, I think, merong 2 or 3 years na track record na profitable. Ibig sabihin, kumikita yung company at talagang merong operation yung isang company at hindi siya yung parang scam lang na, kunwari ako, maisipan ko magtayo ng company, ipapalist ko siya, pupunta ako sa SEC at sa PSE, tapos mag-aalok ako ng shares sa mga investors. Hindi siya ganon, no? So, kailangan may track record. So, kunwari, itong sila Juan de la Cruz, no? Talagang gusto niya ng more capital, pwede silang lumapit sa PSE or SEC para mag-apply. At pag na-approve, pwede na sila magbenta ng kanilang mga shares or bahagi. Magbigay tayo ng isang example. Kunwari, si Herald Tan. Nakita niya yung company, isang public investor. Sabi niya, uy, mukhang astig tong company na to ah. Talagang malaki ang potential. Pwedeng kumita ng malaki itong grocery mart na ito. So, nag-invest siya, ibig sabihin, part owner na siya ng company. Kasi nag-decide yung company na mag-list or gawing public yung company niya. So, may mga rules yan and regulation yung SEC and PSE na hindi ko nai-assign dito. So, siyempre, magbibigay lang ng example para hindi tayo humaba. Kunwari, kailangan kapag may mga material transaction or disclosure, kailangan i-disclose nila yon kasi for the benefits of public investors. Pero kung private corporation ka, hindi kailangan. So, kunwari, nag-decide yung itong magkakaibigan natin, halimbawa, si Juan de la Cruz at si Maria at si Pedro, kunwari, tatlo sila, ayaw nilang i-list publicly, gusto nilang private. So, pwede silang maghanap ng private investors na willing mag-risk sa kanila. So, pwede ganun yung gawin niya. Or, pwede din kunwari, si Maria, dumating yung panahon, nagkaroon siya ng pamilya, may asawa at may anak na siya. Sabi niya kay Juan de la Cruz, Sir, hindi ko na kayang i-manage yung negosyo natin or yung investment natin. Medyo magkukwit na ako, ibebenta ko na yung shares ko. So, initially, di ba, may 50% siya. Tapos, kung may pumasok na another investor, magiging 1/3 na lang yung share niya. So, yung 1/3 niyang share, na dati, kunwari, ang initial investment niya is 100,000. So, depende na sa gaano nakalaki yung market value ng company o pwede niyang ibenta ng mas malaking halaga yung share niya. Halimbawa, instead na 100,000, pwede siyang maghanap ng potential buyer na 500,000. So, dyan napapasok yung mga brokers, either private institution man yan or sa publicly listed na mga companies. So, yung mga topic na ganyan tungkol sa mga brokers, bid and ask, and etc. Separate video na natin siya i-discuss para hindi tayo humaba ng humaba. Okay? So, I hope mayroon tayong natutunan dito sa maikling video tutorial natin.